Magandang araw, Malacanang Press Corps. Update sa seafarers attack by Houthi rebels. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang nasagip mula sa Houthi rebels sa Red Sea. Nakauwi na sa bansa kagabi, July 16, ang 8 seafarers na nasagip mula sa MV Eternity Sea. Sa ulat ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, dumating noong isang araw sa Jisan Port sa Saudi Arabia ang 8 Filipino seafarers na inatake ng mga rebelding grupo na Houthi noong July 7 at 8. Bago makarating sa bansa, nabigyan na ng agarang tulong ang mga marino sa pamamagitan ng pagtutulungan ng MWO, OWA at ng Philippine Consulate General sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay batay na rin sa utos ng Pangulong Marcos Jr. Makakatanggap din sila ng financial assistance mula sa Action Fund ng DMW, Emergency Repatriation Fund ng OWA at DSWD at Medical Care sa DOH. Bibigyan din sila ng tulong mula sa NNIC sa ilalim ng DOTR at iba pang tulong mula sa National Reintegration Network para sa kanilang pagsisimula dito sa Pilipinas. Ayon na rin sa utos ng Pangulo, kasalukuyan ng kinokontak ng pamahalaan ang pamilya ng 13 seafarers na nasa barko pa. Ang lahat ng hakbang na ito ay ayon sa nais ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Isang patunay na bagong Pilipinas, walang maiiwang Pilipino saan man sa mundo. Para pagaanin ng pang-araw-araw na pasanin ng mga Pilipino, epektibo na kahapon ang 50% fare discount ng mga senior citizens at PWDs sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang ginhawa sa ating mga kababayan lalo na sa vulnerable sectors, kasunod ito ng 50% discount para sa mga estudyante noong Hunyo. Layunin ng Pangulo na mabawasan pa ang gastos ng mga seniors at PWDs para may dagdag budget sila sa kanilang maintenance medication at mga support or assistive equipment. Bukod sa mas pinalaking fare discount, inanunsyo din ni Pangulong Marcos Jr. na magsisimula na ang operasyon ng 3 Dalian light rail vehicles sa MRT3. 2014 pa nabili ng gobyerno ang mga tren pero hindi pa rin ito napakinabangan ng taumbayan. Kaya't ginawa ng paraan ng mga eksperto para maging operational at magamit na ang mga ito. Nasayang ang potensyal ng Dalian trains noong mga nakaraang administrasyon, kaya't minabuti ng Pangulo na ipaayos ang mga bagon para sa ating mga kababayan. Sa susunod na